Good morning guys, another day, another chicken vlog. Time check po tayo, 5:30 a.m. At yan po, nagtitimpla tayo ng Vitamin Pro. Ang nakalagay po dyan ay suggested sa hapon. Pero ngayon po magpapainom po tayo ng Vitamin Pro umaga, pamalit sa tubig. Tapos magpupurga po tayo ng ilan nating manok. Ito po ang gamit natin, tablet. Magpupurga tayo ng 3 manok, tapos ililista natin. Bali na purga na natin yung breeder natin na galing sa Pampanga, yung pair. Tapos yung iba nating mga manok naman na pinupurga natin dati, na out na natin. So ito na lang mga tira, pupurgahin natin. Tapos magpapainom, maglalagay na rin tayo ng painom habang maaga pa, dahil siguradong uhaw na uhaw sila. Ayan po. Ito po yung ating unang pupurgahin, yung ating Rhode Island, the show type na roux. Ayan po. Ito po yung ating next, si Mocha. Tapos guys, yan, sunod si Makoy. Nga pala, si Makoy guys ay maa-out na natin na sa ating isang kaibigan. Nakapag down na siya kahapon. By June kukunin niya na yan. So i-prepare na lang natin para wala na siyang lumahin. I-deworm din natin. Tapos pagkatapos nito, itong nasa tangkal natin, si Asyong. Tapos yung ating isang IG na 2 months mahigit. Tapos itong ilan nating nasa tangkal na native cross. Tapos siguro itong sinapipay na 3. Yan, painumin muna natin yung iba nating alaga ng ating Vitamin Pro bago natin ipagpatuloy ang pagdi-deworm. Nga pala guys, yung pagdi-deworm mahalaga din yan, dahil by time, lalo na pagka nasa lupa ang manok, syempre kumakain sila ng grits, yung mga maliliit na bato-bato, para matulungan ang kanilang pagda-digest ng pagkain. So madumi yun, may kasama yung mga bulate, kaya by time naiipon yun sa kanilang intestine, sa kanilang tiyan. Kaya kailangan natin mag-deworm. Ang suggested is every 2 months. Kaya ngayon na nandito na tayo, magdi-deworm muna tayo, tapos ulitin natin after 2 months. Nakalista naman sa atin. So yan muna guys. So ayun na po, natapos na po tayo sa ating pagdi-deworm. At hindi po pala natin na-deworm si Napipay, at saka sana yung ating 3 US Silky. Si Napipay po ay naka-range nga po pala. Si Napipay, nakalimutan ko na dapat empty stomach talaga para mas effective. Ganun po yung practice ko sa umagang-umaga, para sa gabi mauubos lahat nila yung laman ng kanilang tinuka sa hapon, at sa umaga walang kalaman-laman. Yun po agad ang una nilang madadigest yung ating pong tablet na pang deworm. Meron naman po nagde-deworm sa gabi, pero ipinapast po nila yung kanilang alaga sa hapon, di po nila pinakakain. Same po, pero ako po ay much more on sa umaga. Yun po ang availability ko. Tsaka mas gusto ko po talaga sa umaga, para talagang nailabas nila ng buong buo yung kinain nila sa buong maghapon. Sa umaga dadaan yung magdamag, wala po talagang laman ng kanilang mga butchi-butchi. Dito naman po sa ating mga upgraded native, bibili po tayo ng powder, dahil hindi ko po sila maiisa-isa. Bibili po tayo ng powder na binabanaw, yung po painom natin sa kanila.
sa umagang umaga. Meron po tayo ditong isang native hen na laging nakakatakas. Hindi ko po alam kung saan siya dumadaan, baka dito sa bubong. Hindi ko naman po alam kung saan siya tumatalon dyan dahil yung ibang manok hindi po nakakaliban dito, siya lang mag-isa. Yan po. Sa gabi po nakikita ko siya dun umakit, lumilipad siya dyan sa isang puno ng aratilis, dun siya pabalik. Pero yung palabas, hindi ko po alam kung paano siya nakakakit dyan sa bubong. Wala lang po siyang foothold, wala siyang liliparan, kaya nakakapagtaka. Naghahanap ako dito, baka dito butas-butas dito, katulad dito may butas, pero hindi naman po siya kasya dito So yun, baka bukas na natin i-deworm sina Pipay. Kukulong muna natin sila sa tangkal para hindi po sila makapagkay agad ng pagkain sa umaga, para empty stomach rin sila. So yun po muna for today's early video, ang atin pong update. Try natin mamaya kung may mangyayari pang kakaiba sa ating manukan. Maraming salamat po at God bless po sa lahat.